Hello world, it's me Dodgy. Welcome back to my channel. And today guys, pag-aaralan naman natin is ladder if o commonly known as if-else ladder sa mga ibang nag-aaral. So guys, syempre Java programming na naman to and ayoko nang patagalin to mga tol. Open na natin yung compiler na gagamitin natin para sa mas malinaw na explanation. So syempre para ma-demo natin to mga tol, gawa tayo ng simple program. So sabihin natin yung simple program natin is ganito. Determines the speed. Okay? So, gawa tayo ng program that determines the speed. So, ang mga kategory na gagawin natin is sabihin natin fast, tapos moderate, yan, and then slow, tapos yung panghuli, yung very slow naman. Okay? So, ito yung gagawin nating demo program. Gagawa tayo ng program that determines the speed. Kung mabilis ba, moderate ba, slow ba, or very slow ba siya. Para masubukan natin yung chain or multiple condition. Okay? So, again, paano natin simulan? We're talking about speed. So, let's say na ito ay integer, tapos yung variable name is speed equals, sabihin, let's assume na yung maximum speed is 100, no? Tapos, ang speed lang ng user natin is around 45. Yan. Okay? And then, ngayon na meron na tayong na-initialize na variable, what's next? Of course, sisimulan na natin yung ladder if. So, ganun lang din ulit guys yung principle, no? Sisimulan natin yan sa if statement, condition, and then curly braces. Diba? Ngayon, punta tayo sa condition. Sabihin natin na kung if yung speed ng user is greater or equal sa 80, 80 mahigit, mabilis yun mga tol. Anong gagawin natin? So, magpiprint ako dito. So, tanggalin ko na to. Ito yung sa previous natin. Pass. Yeah. Sabihin natin kapag ang speed mo is more than 80 or equal 80, pass ka na. Pass na yan boy. Sobrang bilis na yan. Diba? So, sige nga, subukan natin. Sabihin natin yung speed natin is 81. I-run natin. Dapat dito, ang makukuha natin is fast. Ayun. Diba? Fast ka. Kasi yung speed mo is equals to 81. Mabilis yan boy. So guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example at saka mga code explanations. In fact guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay guys yung mga link ng mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos guys na hindi naka-public pero pwede mo mapanood kapag meron kang link which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin guys na meron tayong notes kasi kapag magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course guys, it's worth it. Kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So if you are interested guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. Ang problema, meron pa tayong tatlo pa. Diba? Kasi nga, multiple conditions dapat para makita natin yung ladder if. Diba? Meron tayong chain of conditions. So kailangan makagawa rin tayo ng sa threshold para naman sa moderate. Paano natin gagawin yung guys? So sa dulo ng curly braces, hindi tayo mag-else agad. Okay? Hindi tayo mag-else agad mga tol. Ang lalagay natin dito, may encounter ninyo guys, yung tinatawag natin na else if. Else if. Yeah. Pag naglagay ka ng else if, ibig sabihin hindi pa yan yung dulo. Okay? It's another condition. Okay? Lagay ko na lang din dito. Else if another condition. But not the last. Make sure na hindi yan yung last. It's just another condition other than the last. Okay, guys. Tapos syempre dahil condition to, meron siya sariling block of codes. At syempre guys, dahil condition to, meron siya sariling parentheses. Condition nga eh. Di ba pag condition, ito may parentheses. Di ba? So another statement siya. Another statement, another condition. Parang gano'n lang, di ba? Another day, another watch. So ito guys, another statement, another condition. Ano yung condition? Else if, sabihin, kung hindi 80, what if? Parang gano'n. What if guys, yung speed niya is hindi man 80, pero ang speed niya naman is greater to 60. Okay, greater than 60 yung speed niya. So, syempre, dahil condition to, meron din siyang sariling block of codes. Anong mangyayari? Ito naman yung ipiprint ko. Tanggalin na nga natin tong greater than. Ayan. So, ito naman yung ipiprint ko. Yung moderate naman. Moderate. Yan. Moderate naman. Kasi 60, okay lang yan. 60 pataas, goods pa yan. Paano natin iti-trigger yung moderate? Syempre, palitan natin yung speed natin. Sabihin natin yung speed natin is more than 60. Pero hindi tayo pwede lumagpas ng 80 kasi pag umabot na tayo ng 80, of course, pass na yon. So, sabihin natin, greater or equal to 80 lang 60. Sabihin natin na yung speed natin will be 65. Ito guys, hindi to fast kasi hindi naman tayo umabot ng 80. Pero pasado to sa moderate kasi 60 above ang moderate. Yan yung condition. So pag niran natin to, dapat makukuha natin yung moderate. There you go. Nakuha natin yung moderate. Malupet. Okay? Hindi lang sa moderate, may dalawa pa. Slow. Okay? So ano ngayon gagawin natin? Another else na naman yun mga tol. Okay? Another statement, another
another condition. Else if. Ayan. So, syempre, dahil else if yan, what if? Kumbaga, what if yung speed is hindi naman equals or greater to 60? Ang basa dyan is greater or equal to 30. Yan, 30 tayo. No? Kapag ka ang speed mo is nasa 30 ka lang, pataas. Pero hindi ka umabot ng 60 kasi pag umabot ka ng 60, moderate ka na. So, 30 lang, within that range, 30 to 59. Okay? So, ito yung magpiprint ngayon. Another curly braces. Meron siyang sariling block of code. So, ang magpiprint dito mga tol is slow. Slow ka lang, diba? So, sige, palitan natin yung speed natin. Sabihin natin yung speed natin is 30 exacto. So, pag niran natin to mga tol, slow lang yung ating makukuhang speed. O, diba? Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorials sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. Ngayon na meron na tayong fast, meron na tayong moderate, meron na rin tayong slow, nasa dulo na tayo. So hindi na natin pwedeng gamitin yung else if kasi dulo na to eh. Pag ginamit mo kasi yung else if, ganito yung rule niya. Another condition, but not the last. Last na to. Hindi else if gagamitin natin. Doon na ngayon guys, papasok yung else lang mag-isa. Kumbaga, ito na yung last eh. May else if pa. Last na to di else na. Diba? Else, kung hindi ka 80, hindi ka 60, hindi ka 30, ibig sabihin, 29 pababa, mabagal ka talaga. Baba natin yan. Maglalagay ngayon tayo ng block of codes. So, ang block of codes natin dito is print very slow. Ba't ganun? Okay. So, ngayon, palitan natin yung speed natin. Sabihin natin yung speed natin is 29. 30 pababa. So, makukuha na natin dito guys is very slow. Nakukuha ninyo. So, ganito ginagamit guys yung ladder. As you can see, meron tayong multiple chain. Okay? Iba't ibang condition. Diba? Merong 80, merong 60, merong, diba? 30, meron naman na pababa. Yun yung else. Yung pinaka-last. So guys, meron pang ibang condition, else if gagamitin mo. Yan, else if. Pero pag wala nang kasunod, kunyari last na to, else na yun guys. Nakukuha ninyo. So ganyan ginagamit yung ladder if.